Hello everyone. So, malakas yung ulan dito sa Pampanga. So, time check tayo. It's 12:20. Tapos nagkakape ako ng ganitong oras kasi nakatulog ako. So, nagising ako ng 10. Kaya ngayon, malakas yung ulan. So, syempre, pinipray natin na naway umalis na to mamaya dito sa Pilipinas at nang pumunta sa ibang bansa. Pero syempre dapat inshallah na din hindi ganun kalakas bagyo na yan. So actually pinipray ko na hindi siya maging malakas na bagyo. Dito umuulan lang naman. Salamat kay God na ganun lang. Pero doon sa mga nasa lanta, syempre kawawa naman sila na. Minsan nga naiisip ko, actually kanina pa nagkakape ako, naglalaro ako, tapos biglang pumasok sa isip ko, akin naman to, sa akin lang naman, point of view ko lang naman, no? Marami kasing reason kung bakit nangyayari yung mga nangyayari ngayon. Lindol, baha, bagyo. So maraming reason kung bakit nakaganda. Alam na natin lahat yun. At hindi naman natin ginusto na mangyari yung mga yun. Especially nangyari sa Cebu, talagang naiyak talaga ako. Nakita ko yung mga bahay na nakalubog. Bubong na lang yung nakikita. So, parang napakasakit isipin na maraming nangyaring ganon. Sa akin lang naman to ha. Sa akin lang naman. Siguro, ang isang reason din kung bakit pinahintulutan ni God na mangyari ang lahat ng to. Lahat ng mga yun. Lahat ng mga to. Kasi para ihanda si VP Sara sa 2028. Kasi pag siya yung naging presidente, yung parang pinakita ni God na ito yung dapat mong gawin, na para hindi na mangyari ulit. Parang ganun. Parang hinihanda si VP Sara sa mga darating pa. Wag naman na may darating pa, no? Pero hindi natin maiwasan kasi lalo na hindi na sumusunod sa schedule yung mga bagyo. So parang yun na nga, sa akin na naman yun na baka isa din sa reason pinapakita kay VP Sara na pag siya naging presidente sa 2028, alam niya kung ano mga dapat yung gawin para kahit pa paano maiwasan man lang yung mga baha. Diba na malamang ang reason yung sa mga ganyang nangyayari, yung mga congressman na kinukulakot yung ating mga taxes. So isa din akong OFW dati, so malamang yung mga padala ko rin ng mga remittance, isa din sa nanakaw nila. So kasama na yung mga magulang ko nun kasi mga OFWs din sila before. So ayun, ito lang naman, yun na lang parang naisip ko lang baka hinahanda din si VP Sara kasi para alam na ni VP Sara, pinapakita sa kanya na ito yung mga gagawin mo pag ikaw na yung naging presidente ng Pilipinas. Sa akin na naman. So, sa mga bashers dyan, sa mga anti-Duterte dyan, wala akong pakialam kung ano yung isipin, sasabihin nyo at ibabash nyo sa akin kung sakaling mapanood nyo to, no? Ang akin lang naman, sa akin lang naman yun. Point of view ko lang yun. Ha? So, yun. Wala akong pakialam sa inyo mga anti-Duterte. Kasi, as in Suli Duterte kami. Sorry naman. Pero sa akin lang naman yun. Kasi nga, siguro nakikita nyo na hindi naman siguro kasalanan ng typhoon or whatsoever. Kasi mape-prevent naman talaga ang mangyayari mga baha-baha na yan. Alam niyo na, dapat yung mga pondo na para doon ay dapat ginawa para doon. Yun lang. Maraming salamat everyone. So, hindi pa ako matutulog kasi hindi pa ako inaantok. So, yun lang. Sinabi ko lang yun. Yun lang naman na sa isip ko. Point of view ko lang. So, hopefully, in God's will, kung maging president si VP Sara sa 2028, maiwasan na yung mga ganitong bagay kasi gagawa na ito ng paraan. Ikilos siya. Alam naman natin na kumikilos si VP Sara with or without media. Diba? Mga pro Duterte. Maraming salamat.